Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ang buwan po ng Marso ay buwan ng pagtatapos sa karamihan, lalo na sa mga magulang. Ito ay panahon na masaya ang lahat kasi sapagkat naiibsan na yung paghihirap. Yung iba makapagtapos ng elementarya, iba sa high school, iba naman college. So panahon na kung saan lalo na sa mga magtatapos ng kolehiyo, sasabihin ng mga magulang na, ikaw na, kaya na, no? Kaya mo na yan. Panahon na kung saan tayo, mamimili tayo ng ating karera sa buhay, kung ano mga gusto natin na takbuhin natin, magiging daan ng ating pamumuhay. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ang tanong sa atin, naalala natin, na bawat isa sa atin, sabi ni Apostol Pablo, tayo ang templo ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Ang tanong, katulad ng mga sinasabi ng mga magulang, ikaw na, kaya mo na yan. How are you going to build up your life? Paano ba natin muling itatayo o bubuuin yung ating pamumuhay? Sa ating pananampalataya, how are we building up mga kapatid? Paano natin itinatatag yung ating pananampalataya? Nasa aklat po ako ng unang Korinto, kabanatang 3, talatang 10 po. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 po mga kapatid. Samahan niyo po ako sa aking pagbasa. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagpatayo ay inilalagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano niya tinatayo o kung paano niya ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang naglalagay na ito nga ay si Kristo Jesus. Datapat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mamahaling bato, kahoy, tuyong dayami. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ay magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung anong ayaon. Kung ang gawa ng sinuman ay mananatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may, tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ganin ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. How are we building up mga kapatid? Paano nga ba natin itinatayo ang pundasyon ng ating pananampalataya? Okay. Nung nagdaang linggo, nadaanan po natin ito. Sinabi ito ni Apostol Pablo upang ipaalala sa mga Kristiyano kung ano nga ba ang kanilang layunin, kung bakit sila naging Kristiyano. Ang tanong sa atin, ano nga ba yung layunin natin kung bakit tayo naging Kristiyano? Nung sinimulan natin ang pananampalatayang ito, nung sinimulan natin na piliin yung daan na maging Kristiyano, ano nga ba yung ating pangunahing layunin? Iniisip natin ang karamihan sa atin, nagnanais tayo na mapanatili natin yung ating kabanalan at mapanatili din natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Meron po mga kapatid, nabasa ko sa isang artikulo, isa ring sermon. Balik po tayo sa mga pambatang kwento. Naalala niyo po yung 3 Little Pigs, yung tatlong maliliit yung tatlong biik po. Once upon a time mga kapatid, merong tatlong biik punta po muna tayo sa medyo light light and very familiar story. Sabi nung nanay sa kanyang tatlong anak na biik, oras na para kayo ay umalis sa tahanang ito. At tingnan ninyo kung ano yung big world, kung ano yung malaking mundo na ihahatid sa inyo. Seek your homes and seek your own fortune, sabi nung nanay na baboy. Ano po? Sabi niya, hanapin ninyo ang inyong kapalaran at hanapin ninyo ang inyong sariling
tahanan. So, ilan sa inyo nakarinig na ng kwentong ito? Very familiar ito. Ano po mga kapatid? Elementary pa lang. Ano po? Three Little Pigs. Alam nyo na po yan. So, itong mga baboy na ito, itong mga biik na ito mga kapatid, meron silang purpose kung bakit sila pinakawalan ng mga magulang doon, ng kanilang magulang, doon sa malaking mundo. Meron silang isang mission. Ano po? Katulad din nating mga Kristiyano. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi kailanman aalisin yung mga masasama at mabuti sapagkat ang bawat isa ay merong layunin. John chapter 17, verse 15 to 18. In the world, but not of it. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of this world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me in the world, I have sent them into the world. So ang Panginoong Diyos, simula nung tayo ay naging Kristiyano, hindi niya tayo inalis sa mundong ito. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na, aalisin ka niya sa mundong ito at ilalagay ka niya sa isang panibagong lugar upang ikaw ay ma-preserve. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, sabi niya, sanctify them. Ihiwalay mo siya sa mundo, ngunit huwag mo siyang alisin sa mundo. Piliin mo siya, piliin mo sila. No? Sinabi ni Pablo, ang bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. So ang bawat isa sa atin ay pinili at tayo ay pinaging banal o pinili ng Panginoong Diyos at inihiwalay nga sa mundong ito. Hindi ibig sabihin na inihiwalay, inalis na tayo sa mundo, kundi yung ating mga gawa. Ano po? Kaya sabi ng Panginoong Diyos, na ating Panginoong Jesus, meron daw pong mag-iingat sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ang salita ng Panginoong Diyos ang siyang magpapanatili sa atin ng ating kabanalan sapagkat ang salita ng Diyos ang katotohanan. The same mga kapatid, po, the same holds true sa ating mga Kristiyano, sa ating mga banal. How can we build our life? Paano nga ba? Hindi naman tayo na ilalayo sa mundong ito, hindi naman tayo inaalis sa mundong ito, kundi tayo ay naririto sa mundong ito. How are we going to fulfill our purpose, our mission? So ang tanong, paano nga ba natin itinatayo yung ating pananampalataya? When we give our lives to Jesus, mga kapatid, and we are born again by the water and the Spirit, we are starting to build up our life. We are starting to be a builder ng ating pamumuhay. And alam natin na ang building na ito, itong itinatayo natin na templo ay ang pundasyon ng ating Panginoong Hesus, hindi po ba? Sabi nga ni Pablo, walang ibang pundasyon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero merong ibang nagtatayo, ang sabi niya. Maliban kay Kristo na nasa atin, na nananahan sa atin bilang tayo ang templo ng Diyos, meron iba pang nagtatayo. Sino yon? Ang ating mga sarili. Ang ating mga sarili mismo. Na tayo yung nagiging katuwang ng ating Panginoong Hesus kung paano natin patatatagin itong templo na nasa atin. Tayo mismo yung ating pangangatawan. Sabi niya, ito ba itinatayo natin sa pamamagitan ng ginto, ng pilak, ng mga mamahaling bato, o ng kahoy? O baka naman mga kapatid ng natutuyong damo. Pero sabi niya, darating ang panahon na ang bawat isa ay susubukin ng apoy. Paano kaya makakaligtas yung itinayo sa ginto, itinayo sa mamahaling bato, itinayo sa pilak, itinayo sa kahoy, at itinayo sa isang lumang damo o isang tuyong damo? Sa palagay niyo mga kapatid, ano po? Sino ang makakaligtas pagdating ng panahon na iyon? Alin sa mga taong ito na nagtatayo o nagtatatag ng kanilang templo ang makakaligtas doon sa apoy na binabanggit sa banal na kasulatan? Kaya nga sabi niya, therefore, everyone who hears these words of mine, sabi ng ating Panginoong Jesus, and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. And the rain came down and streams over, rose, and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall. Because the foundation of it is the rock, Jesus Christ. Okay? So ang bawat isa sa atin, we are building up. And how are we building our life? Una, balikan natin po, have you ever seen, mga kapatid, or have you ever imagined, yung buhay ba natin? Itong itinatayo natin na tahanan, itong itinatatag natin na templo ng Panginoong Diyos. Nakikita ba natin siya that it will endure the storm? It will endure the wind? Mananatili ba siya sa lakas ng hangin? O sa lakas ng ulan? O sa pag-angat ng tubig? Mananatili ba ito?
Balikan natin yung tatlong biik. Una, yung unang biik. So, let's go back mga kapatid. Yung unang biik, meron siyang mission sa buhay niya. Diba? Sinabi ng nanay, sige, umalis na kayo sa tahanang ito. Magtayo kayo ng inyong sariling buhay, ng inyong sariling bahay, at hanapin niyo yung inyong sariling kapalaran. So, yung unang biik, so he packed up his bags, and then he go away and said goodbye to his mother. Ano po? Pero meron siyang ibang tinatahak na path sa mundong ito. Ano po? Ang una niyang ginawa, ayaw niya ng hard work. So kung naalala niyo yung kwento, ayaw niyang magtrabaho ng mabibigat na trabaho. Kaya ang ginawa niya, itinayo niya yung kanyang bahay sa pamamagitan ng straw. Ng damo, ano po? Ng tuyong damo. So, and then, dahil sa ayaw niya ring maghukay, ang ginawa niya doon sa pundasyon ng kanyang bahay, saan niya itinayo? Sa isang sand. Ano po? Tinayo niya sa isang buhangin, sa isang soft sand. At pagkatapos noon, natapos niya rin ng buong araw yung kanyang bahay. Walang plano, na po, walang mamahaling ginastos. Dahil nga sa tamad siya, itinayo niya yung bahay niya sa isang damo, at doon mismo sa ang pundasyon niya ay yung buhangin. So kung kayo nagbabasa noon, ng kwentong ng Three Little Pigs na yun, ano kaya ang mangyayari doon sa bahay na yun? Ano po, sa tahanan ng baboy na yun? Tapos ang ginawa niya, he was lying on the hammock and with himself, furnishing so quickly, looking forward, sabi niya, yes, tapos na ako. I have a lazy and leisure life. Meron na akong isang nakakatamad na buhay at nakakatuwang buhay. Sabi niya ganun. So the first pig, mga kapatid, yung unang biik is like a Christian. Sino kaya itong Kristiyanong ito? Itong Kristiyanong ito yung ayaw maglagay ng effort sa kanyang pananampalataya. This is how he builds up his life. Ano po? Sabi sa Roma, sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 11, never lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor, serving the Lord. Kung tayo daw ay tagapaglingkod ng Diyos, ano daw po yung tatlong pangangailangan natin? You must have the zeal, the fervor, and the effort. So kung tayo yung unang biik, kung tayo yung unang baboy, nasa atin ba yung zeal? Nasa atin ba yung fervor? Nasa atin ba yung effort? Meron ba tayong kasigasigan? Meron ba tayong katatagan? Meron ba tayong ginagawa? May ginagawa ba tayo? So in the Word, it takes the right kind of attitude. So the first pig, sabi niya, well, whatever it takes me, eto na yon, I will get by. Whatever it takes me, I will get by. Ano man ang dumating sa akin, siguro naman makakaligtas ako. Hindi naman ang sabi ni Pablo, kahit nadamo yan, kahit naginto yan, kahit napilak yan, kahit nakahoy yan, pag dumaan sa apoy, maaari naman ding makaligtas. Eh paano yung hindi nag-endure? Ano po? So, merong isang tao, nananambaan siya. Sabi niya, pumunta siya sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, bakit kaya lagi na lang naririnig kong kanta ay Oh Holy Night and Oh Little Town of Bethlehem, Silent Night. So sabi ng pastor sa kanya, paano kasi tuwing Christmas ka lang nagsisimba? Kaya yun lang yung naririnig mo. Kung minsan na nagko-complain yung mga Kristiyano, bakit kaya lagi na lang Lord Supper na awitin yung naririnig ko? Paano kasi Lord Supper na lang yung hinahabol natin? We didn't take the effort, mga kapatid, to come early para mag-umpisa natin yung ating pananambahan. Ang iniisip na lang natin, ito na. No? And we will get by. Sabi nga, no? Nakapunta naman ako. Parang ganun na lang kung minsan, wala na yung fervor, wala na yung spiritual zeal, wala na yung effort na gawin natin na mas maganda, mas nakakapag-inganyo yung ating pananampalataya. Para bang yung unang baboy na itinayo na lang niya yung bahay niya sa pamamagitan ng damo at ang pundasyon niya ay yung buhangin. I will get by. Yun na lang ang sabi niya. Ano po? So, many people feels the way about attending the church. They attend just enough times to keep them feeling na okay na to, ayos na to, pwede na to, pwede na yan. Ano po? Di ba karaniwan, padalasan natin, napapanood natin sa mga patalastas, tayong mga Pilipino, ay, pwede na yan. Okay na yan.
Ano po? Pero pag nag-back down, nasira, ano ginagawa natin? Nagsisisihan tayo. Nagsisisihan tayo. Pagdating sa langit, mga kapatid, pag dumating yung panahon na kung saan tinawag na tayo ng Panginoong Diyos at umarap tayo sa Kanya at sinabi, eto lang yung nagawa mo eh. Anong sasabihin mo? Si Brother Brian kasi, si Brother Willie kasi, hindi nila pinaalala itong mga ganitong bagay eh. Yes, mga kapatid, we are not the one building you up. Hindi kami yung nagtatayo ng inyong tahanan. Tumutulong lang po kami na magtayo ng inyong pundasyon, ng inyong templo. Kundi kayo mismo. Sabi ni Pablo, you are the one. Kayo yung nagtatayo ng inyong sariling templo. And how are you building up? Paano nyo itinatayo yung inyong templo na ito? So, if you are not putting 100% in your relationship with the Lord, then you will just get by. Baka yung langit, mga kapatid, is just passing by. Pinadaan lang sa inyo, nakita nyo lang. And then you will reap the harvest of your work. And that work is just to get by. Nagdaan ka lang. Sabi nga ng teacher namin, nandiyan ka na lang din, pag sumikapan mo na. Nandiyan ka na lang din, mag-aral ka ng mabuti. Nagtatrabaho ka na lang din, magtrabaho ka na ng maigi. Ano po, magpapamilya ka na lang din, magpamilya ka na ng mas mabuti, patatagin mo na yung pamilya mo, mahalin mo na yung pamilya mo. Di po ba? Kristiyano ka na lang din, ipakita mo na yung pagiging tunay mong Kristiyano. Ipamuhay mo na yung pagiging Kristiyano mo. Ano po? Ganun na tayo mga kapatid. Sana po ganun tayo. We are not lacking of our spiritual zeal. And the effort is always there na ipakita natin na tayo ay tunay na Kristiyano. And then, sabi niya po, then, let's go to the next pig. Ano po? So, nung nakita noong, yung first pig, no, matapos niya yung bahay niya, no, pasimple na lang siya, kaduyan-duyan na lang, dumaan yung kanyang kapatid, no, yung pangalawang baboy. May dala-dala siyang torotot. So, pinatutugtog niya yung kanyang torotot. At sabi niya, ano po, etong quality ng pig na ito, he likes to blow his own horn. Ito yung baboy na kung saan lagi niyang gustong ipagyabang yung kanyang sarili. Ito yung nagawa ko, ito ako, ano po, ito na yung katayuan ko ngayon. Pero, ito yung pangalawang Kristiyano. Ito ba tayo, mga kapatid? Etong Kristiyano na ito ay isang kung saan mayabang siya sa kanyang pananampalataya, but he's not making the effort para ipakita yung kanyang pananampalataya. Paano yun? He was all talk. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay puro salita lamang. Po. If you are reminded about the story, ano po, merong isang economist na sabi niya, alam ko itong lahat ng bagay na ito. No, alam ko kung bakit mababa yung ekonomiya natin, kung bakit tayo nalulugi. So tumayo siya dun sa harapan. Ano po? Sinabi niya lahat ng mga dahilan kung bakit sila nalulugi, kung bakit mababa yung kanilang ekonomiya. Pero hindi niya alam, yung nakaupo doon ay nagtapos at nakapagsalita at pinag-aralan lahat ng mga bagay na iyon. Ano po? Hindi na lang siya nagsasalita. Pero nung tinanong itong nagsasalita at nagyayabang tungkol sa economic problem nila, hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin because he was all talk. Puro lamang siya salita. No substance, ano po mga kapatid. Kapag puro lang tayo salita, sabi nga namin mga mangaral, ano po, huwag niyo masyadong pakinggan yung mga sinasabi namin. Tingnan niyo yung buhay namin. Kung yung bang buhay namin ay parallel dun sa sinasabi namin. Kung yung buhay namin ay nakaparallel dun sa sinasabi namin, then sundan mo yung yapak namin. Pero kung hindi naman, mga kapatid, gumawa ka ng ibang yapak na kung saan makakarating ka doon sa langit. Makakarating ka doon sa pinangako ng Panginoon Diyos. So 2 Thessalonians 3:11 describes, ano po, we hear that some of you are idle, they are just busybodies. Sabi ni Pablo, ano po, ito daw yung pangalawang baboy. You know? Puro lang sila salita. Wala silang ginagawa. Ano? Wala silang ginagawa. Puro lang salita. So, hanggang doon lang sila sa kung saan alam nila yung kanilang responsibilidad bilang Kristiyano, pero hindi nila ito ginagawa. So, ano bang ginawa ng pangalawang baboy? Ano po? He builds up his house kung saan he make it a very lovely house. Ano po? Pinaganda niya yung kanyang bahay. Ano po? Pero, sabi niya, he was satisfied himself.
nung sa kanyang sarili nung sinabi niya, wow, maganda na yung bahay ko. It was a good-looking house. And I'm feeling very, very, very happy about it. And he was so little, sabi niya nga, dahil sa ang kanyang worry ay yung pagpaganda ng kanyang bahay, hindi niya pinakita yung substance. Hindi niya ito itinayo ng matatag, ginamit niya lang, kahoy lang, tapos okay na yan, sabi niya gano'n, ano? Kasi tinayo niya sa isang lupa lang yung kanyang tahanan. Ang pinakikita niya rito, maganda yung bahay ko eh. No, kakaiba siya sa lahat ng tahanan. Pag tinignan nitong bahay na ito, may inggit ang karamihan. Pero hindi niya tinignan na darating yung bagyo, darating yung wolf, tapos hihipan yung kanyang bahay, tapos masisira, hindi po ba? Hindi niya nakita yun eh. Kuminsan ganun din tayong mga Kristiyano, ano po? Mas gusto natin na, maganda tong pananampalataya. Gusto lang natin na magsalita lang ng magsalita. Sabihin natin kung ano yung ating mga nalalaman. Pero, kung titingnan yung ating buhay, well, nasaan? Pareho ba nung ating mga sinasabi? Pareho ba doon sa lumalabas ng ating bibig yung paraan ng ating pamumuhay? He can easily be deceived. Kapag ang taong ito, mga kapatid, kung itong taong ito, itong Kristiyanong ito ay katulad ng pangalawang biik na yun, he could be easily deceived. Bakit? Kasi alam niya lang, naririnig niya lang, napapakinggan niya lang, pero hindi niya pinag-aaralan. Lahat ng kanyang mga naririnig, maganda tong sermon na to, maganda yung mensahe na to, okay na to. No, pero hindi niya binubuksan yung Biblia niya. He was not taking an effort to study his own Bible. Alam niya na tama na mag-aral ng kanyang banal na kasulatan, pero ano yung kanyang ginagawa? Alam ko na yan, narinig ko na yan kay brother na ganito eh. So tama na yun, hanggang doon na lang ako. Acts 17:11, mga kapatid. Now the Bereans were of more noble character. Bakit sila noble character than the Thessalonians? Because for they received the message with great eagerness. And they examined the scripture every day. They examined the scripture every day to see if what Paul was true. Do you examine your Bible, mga kapatid, kung yung bang sinasabi ko rito totoo? Yung bang mga lumalabas sa bibig ko, tama ba ito? Naaayon ba dun sa salita ng Panginoong Diyos? Kapag ba sinabi ko, pag-aralan nyo naman yung chapter 3, pagkatapos kong i-sermon, pag-aralan nyo, pag-uwi nyo sa bahay, ginagawa nyo po ba? Binubuklat ba natin ulit? Tama ba si Brother Brian? Tama ba yung kanyang mga sinabi? Ito nga ba yung mga verses na ito, mga kapatid? So there is a negative effect, mga kapatid, if we neglect our duties in studying our own Bible, in studying the Word of God. Sabi nga ni Santiago, kung sino nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kasalanan sa kanya. So remember the second pig, mga kapatid, no? Sabi niya, nothing bad will happen to me because I am a Christian. Nothing bad will happen to me because I have built my house in a beautiful way. In a grander way. Sa magandang kaparaanan. And remember, sabi ni Pablo, we are reminded, if you think you are standing firm, be careful. Sabi ni Pablo, be careful that you don't fall. Kung tinitingnan nyo yung inyong pananampalataya, maganda na siya, naitayo nyo na ng maayos, at kung tinitingnan na kayo ng karamihan na maganda yung buhay nyo bilang isang Kristiyano, then be careful, baka maganda lang yan sa sinasabi natin. Walang substance. Yung pundasyon, pangit. Na baka madaling mag-iba yung pundasyon. So, the second pig, mga kapatid, didn't realize his responsibility as a Christian to build his house on a good foundation, on a better foundation, on a stronger foundation. Para bang tayo, naging Kristiyano tayo, gusto kong matutunan itong mga bagay na ito, lumalago tayo sa mga panibagong kaalaman, pero nakalimutan natin, nung tinanong tayo, sino ba ang nagligtas sa'yo? Tuturo natin si Brother Brian, si Brother Billy. Nakalimutan na natin na nagligtas sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Iba na yung pundasyon natin, hindi na si Kristo. Yung mga pastor na nasa paligid natin. So remember mga kapatid na po. Remember your foundation. Jesus Christ is the foundation. We are not, kami mga mangaral, hindi kami namatay para sa inyo. At hindi kami mamamatay para sa inyo, mga kapatid. Hindi namin hugasan ng inyong mga kasalanan. Tanging si Jesus lamang ang namatay para sa atin.
at humugas sa ating mga kasalanan. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, assured thought, and overflowing with thankfulness. Yan ang sabi sa atin ni Pablo. Kung nung unang tinanggap natin ng ating Panginoong Jesucristo, then sabi niya, ipagpatuloy natin na mamuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ipagpatuloy natin na sana yung ating pananampalataya mas lumalim pa. Mas lumalim pa. Ano po? Yung ugat ng ating pananampalataya. Mas maging maganda pa kung nasimulan natin na ito na yung maganda, mas pinagaganda pa natin araw-araw yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo titigil na matanda na kasi ako tama na to. No? Tatawagin na lang ako ng Panginoon. Hindi po mga kapatid, ang bawat isa sa atin, kung tinitingnan natin na tayo ay bahagi ng iglesyang ito, tayo ay mayroong gagawin. Patuloy natin patatagin yung substance na yun. Patuloy natin patatagin yung ating pundasyon. So kung tayo ay patuloy na nagpapatatag ng ating pundasyon, then tayo yung pangatlong biik. Sabi niya, I will decide, sabi niya doon sa nasa kanyang nanay, I will decide to build my house on a rock, on blocks, on a solid ground. Diba? Yun ang sabi ng pangatlong biik. Sabi niya, I will build my house on the blocks. So ang ginawa niya, araw-araw, ang ginagawa niya, di nagsisimento siya araw-araw, tapos dahan-dahan niya pinagdidikit yung mga blocks na yun. Tapos naghukay siya ng mas malalim na pundasyon para pag dumating yung mga problema sa buhay niya, it will not be easily blown away. Hindi siya madaling madadala. Ano po? So pukpuk siya dito, pukpuk doon, no, para matapos niya yung kanyang bahay. He was so sober and so diligent to build his own house. No, para may tayo niya yung kanyang bahay. And he was so alert and on control. Bakit? Kasi habang tinatayo niya yung bahay niya, baka dumating yung big bad wolf. Diba? Kaya he was always on alert and he was always on control. So, mga kapatid, tingnan po natin ano po. Tingnan natin yung ating pamumuhay. How are we putting up the blocks of our relationship sa ating Panginoong Diyos? We should realize that there should be always an effort, mga kapatid, mula sa atin kung paano natin may papakita sa ating Panginoon ang ating pasasalamat. Sabi nga ni Pedro sa atin, unang Pedro, kabanatang 1, talatang 13, therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope on the grace to be given to you when Jesus Christ is revealed. So the third little pig is, yun yung kanyang purpose sa kanyang puso. Na ang every possibility ay patatagin niya yung kanyang tahanan. Patatagin niya yung kanyang pananampalataya. So, merong dalawang mahalaga. Ano po? In order to build our house with God's building blocks, sabi niya nga, concrete blocks. Tapos pagkatapos natin gamitin yung mga concrete blocks na yun, mas paglapit-lapitin pa natin, mas pagdikit-dikitin pa natin para hindi siya madaling mawala. Para hindi siya madaling hanginin. So yung building blocks na itinatayo natin, hindi lamang siya dikit-dikit. Ibig sabihin noon ay we are always on a fellowship, mga kapatid. We are always making an effort na kumustahin natin yung ating mga kapatid. Hindi lang natin pinatatatag yung ating tahanan, kundi pinatatatag din natin yung iba. Kaya nga ginamitan niya ito ng panali para hindi siya madaling maghiwalay. Pagkatapos niya sementohin, tinalian niya pa. Para hindi madaling maghiwalay. So sabi nga ni Pablo sa atin, do your best to present yourself to God as one approved and a workman who does not need to be ashamed and correctly handles the word of truth. So sana po ganun tayo mga kapatid, araw-araw, lagi-lagi natin pinatatatag yung ating pananampalataya. Sabi niya, the scripture is saying that we can strengthen our life by using the word of God. So, sa pagtatapos ng mga kabataan, sa atin din mga magulang, sa mga magulang din na, salamat, tapos ng aking anak. Sana po mga kapatid, huwag natin kalimutan na ipaalala sa kanila on how are they going to build up their life. Huwag sana natin makalimutan na sana ganito ang pagtatatag mo ng iyong pamilya, ng iyong tahanan, ng iyong pananampalataya. John 14:26, sabi niya, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you.
Remember the first and the second pig? Sana hindi tayo yan mga kapatid. After the party, ano nangyari doon sa first and second pig? Hinipay ng big bad wolf yung kanilang bahay, bumagsak, nagiba. Tapos ang ginawa nila, tumakbo sila doon sa kanilang pangatlong kapatid. So sana hindi tayo nagtatayo ng ating tahanan sa pamamagitan lamang ng tuyong dahon, ng kahoy. Kundi tayo natin ito sa pamamagitan ng ginto, ng mamahaling bato, at ng pilak. We are the one who is building up our temple, the temple of the Lord. Tayo. So we should make an effort to study the Word of God, and we should keep the spiritual zeal and our fervor sa pamananatili natin sa pananampalatayang ito hanggang sa dumating sa atin ang ating Panginoong Hesus. Hanggang sa tawagin tayo ng ating Panginoong Hesus. So, muli po, ulitin natin, by the grace of God has given me, I lay the foundation as an expert builder, and someone else is building on it, but each one should be careful how he builds, for no one can lay one foundation from another that one had already laid, which is Jesus Christ. If any man builds his own foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to the light. It will be revealed with fire. With the fire will test the quality of each man's work. If what he has been built survives, he will receive his own reward. If it is burned up, he will suffer the loss. He himself will be saved, but only as one escaping to the flames. Kung ano man daw po ang lumampas sa apoy na yon, makaligtas sa apoy na yon, yun lamang ang makakatanggap ng reward. So sa palagay nyo, alin sa limang yon ang makakalampas sa apoy ng mga pagsubok? Hindi po mga kapatid, tayo po ang bahala sa ating pamumuhay. Iyon lamang po ay isang paalala sa atin ni Apostol Pablo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.